Tulad ng alam mo na, ang lahat ay nagsisimula sa isang lugar sa La Mancha, kasama si Alonso Quijano, isang maharlika na nahuhumaling sa mga libro ng chivalry at nagpa siyang maging isang knight-errant na tinawag ang pangalang Don Quixote. Upang samahan siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran, kinuha niya si Sancho Panza, isang simple at makatotohanang magsasaka na naging perpektong counterpoint sa idealismo ni Don Quixote. Armado ng lumang baluti at isang payat na kabayo na nagngangalang Rocinante, umalis sina Don Quixote at Sancho sa paghahanap ng pakikipagsapalaran. At ang mga pakikipagsapalaran ay hindi magtatagal bago dumating. Ang isa sa mga pinakasikat at pinakanakakatawang episode ay noong napagkamalan ni Don Quixote ang mga windmill para sa mga higante at sinisingil sila ng kanyang sibat na nagresulta sa isang nakakatawang pagkatalo. Si Don Quixote ay baliw na umiibig sa isang batang babaeng magsasaka na kanyang inaakala at tinawag na Dulcinea ng Toboso. Si Sancho, bagamat hindi niya kilala, ay may pananagutan sa pagpapadala ng mga mensahe sa haka-hakang babaeng ito. Sa ibang pagkakataon, napagkamalan ni Don Quixote ang isang uri ng bilang isang kastilyo at binati ng panunuya at pambubugbog ng mga manlalakbay doon. Pinalaya ni Don Quixote ang isang grupo ng mga alipin sa galley na hatulan na magsagwan sa mga galera na naniniwalang sila ay hindi makatarungang binihag. Ang mga alipin sa sakayan, sa halip na pasalamatan, binugbog siya at iniwan siyang nakatali sa isang puno. Sa isa sa kanilang pinakamabangis na pakikipagsapalaran, napagkamalan ni Don Quixote at Sancho na isang kawan ng bison ang isang hukbo ng kaaway at buong tapang na hinarap sila na nagdusa ng higit pang mga sugat. Pagkatapos ng ilang pagkatalo, si Don Quixote ay natalo sa isang tunggalian ng Knight of the White Moon na naging isa sa kanyang mga kaibigan na nakabalatayo. Sa kabila ng kanyang mga kabiguan, hindi sumuko si Don Quixote at nagtakda sa pangalawang paglalakbay, sa pagkakataong ito kasama ang isang bagong eskudero. Si Don Quixote at Sancho ay iniimbitahan sa isang kastilyo ng mga duke na nakabasa tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Upang aliwin ang kanilang mga sarili, ang mga duke ay nag-organisa ng isang serye ng mga kalokohan at biro sa gastos ni Don Quixote, sinasamantala ang kanyang kawalang-muwang. Pinapaniwala nila siya na si Sancho ay hinirang na gobernador ng isang isla, na si Dulcinea ay naging isang magsasaka, at siya mismo ay nakamit ang mga imposibleng tagumpay. Matapos ang isang serye ng mga lalong nakakabaliw na pakikipagsapalaran, si Don Quixote ay nagsimulang mawalan ng malay at kalaunan ay bumalik sa kanyang nayon, kung saan siya namatay. Sa kabila ng kanyang kabaliwan, si Don Quixote ay naging simbolo ng pakikibaka para sa mga mithiin at imahinasyon. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na huwag hayaang matalo tayo ng katotohanan at sundin ang ating mga pangarap, kahit na imposible.